For today's video nga pala mga kabaps, nandito tayo sa bahay ng aming tita dito sa Barangay Santa Lucia, Santa Ana, Pampanga. Itutur ko pala kayo dito sa malapalasyo niyang bahay mga kabaps. Tara, samahan niyo akong libutin ang kanyang mansyon. Heto nga pala yung pinakaharapan ng kanilang bahay mga kabaps. Ang kanilang guest area or visitors area, ayan, napakalawak, di ba mga kabaps? Kahit 20 pirasong katao, pwede dito. Dito pa lang sa harapan, sosyalin na yung kanilang receiving area or guest area, di ba mga kabaps? So, bali kapatid pala ng nanay ko yung may-ari ng bahay na to. Bali tita ko po yung may-ari. Eh, na kailangan manarkila pang video, okay, meron na sila dito. Oh. Kung gusto mo lang kumanta, pwede na agad. Meron pa silang milk teahan dyan. Ayan, yung nakasaradong pinto na yan. Milk teahan po yung tindahan na yan mga kabaps. Excited ka na po makita yung loob ng bahay? Okay, tara, pasyalan na natin. Pagpasok mo nga dito mga kabaps, ito na yung makikita mo sa kanilang loob ng bahay. Ang kanilang living room, ito siya mga kabaps. Ang ganda naman ng mga sofa nila mga kabaps. Dalawang mahaba yan, no? Parang gusto ko na rin bumili ng mga sofa ngayon dahil nga gusto namin palitan yung nasa baba. Bali pang 8-seater yung mga upuan nila dyan mga kabaps. Dati mga kabaps, maliit lang yung bahay na to, hindi siya ganito ang itsura niya dati. 2 kwarto lang to dati mga kabaps ng mga bata pa kami. At nung nakapag-abroad nga yung anak niyang nasa South Korea at nakapagtapos din siya ng isang engineering, ayan na po ang kanilang bahay ngayon. Na-renovate na po yung bahay at napakaganda na pong tignan ngayon. Shoutout nga pala sa mga pinsan ko, si Sedi Lopez na nasa South Korea at ang ating engineer na si Moises Lopez. Siya po yung nag-renovate ng kanilang bahay mga kabaps, kaya walang ginastos yung tita ko dito. Ang swerte naman ni tita. Dito naman mga kabaps, ito yung kanilang dining area. Ayan, good for 6 person po yung dining area nila. Nandito rin pala at pumasyal dito ang aming tito na kapatid ng aking mama, si Conrado Amorao. Shoutout daw sa kanya at isasama ko daw sa vlog. Doon naman sa dulo mga kabaps, yan, lagay ng pagkain niyan pag fiesta or may birthday. Ito naman kanilang bar area. Pagkatapos niyan mga kabaps, ito naman ang kanilang kitchen. Ayan, napakaliit lang po ng kitchen nila dito sa dulo mga kabaps. Simpleng-simple lang yung kanilang kitchen dito mga kabaps. Ayan, tapos meron silang 2 banyo dito. Isang paliguan at isang, alam nyo na yung isa. Dito rin pala nakalagay yung dating nilang divider sa sala mga kabaps. Nung sinasabi ko sa inyo maliit pa yung bahay nila. Ayan, di ba? Hindi pa nila tinatapon. Kasi nga, memorable talaga yan. Meron pa silang component kagaya nung sa amin dati mga kabaps. Meron palang 3 kwarto dito sa pinakababa ng kanilang bahay mga kabaps. Ito yung isang kwarto, ayan. Pag nandito yung lola namin, ayan, dito yung kwarto niya mga kabaps. Tapos ito naman yung kwarto ng aming tita dito sa malapit sa hagdanan. Ayan, 2 po yung kwarto dito sa hagdanan nila sa ilalim mga kabaps. Ito yung kwarto ng aming tita. Ayan, di ba? Napakasimple lang. Simple at malinis. Ika nga nila mga kabaps. Pero yung ilaw, sosyalin talaga. Sana all. Pagkatapos nga natin pasyalin sa baba mga kabaps, tara, akyatin na natin ang 2nd floor. Naku, parang ayokong umapak dito sa hagdanan dahil sa sobrang linis. Mayroon pa silang papaso dito, paakyat ng hagdanan, no? Sosyalin talaga si tita. Pag-akyat mo nga dito sa 2nd floor mga kabaps, bali 4 daw yung kwarto nila dito sa taas. Kaya tara, i-check natin isa-isa yung mga kwarto nila kung gaano sila kaganda at kalinis. Etong isang kwarto dito mga kabaps, dati itong music area. Dito po nakalagay lahat ng mga drums at gitara nung nasa South Korea ng pinsan ko. Ayan. Kaso nung umalis siya ulit pabalik ng South Korea, nilinis muna ulit para magamit to ng ibang bisita. Pwede sila matulog dito mga kabaps, di ba? Ito namang isang kwarto dito sa katabi niya mga kabaps is kwarto ng kanilang panganay. Ayan. Nakalak lang tong pinto kaya di natin makita yung loob. Kaya proceed tayo sa kabilang kwarto mga kabaps para matignan natin ang kanilang mga kwarto. Meron din pala sila ditong isang toilet. Ayan mga kabaps. Para di na sila bumababa pag gabi. Diba mga kabaps? Ayan oh. Napakaganda pa ng kanilang banyo dito sa taas. Heto naman ang kwarto ng aming engineer. Ang pinsan kong engineer na si Moises Lopez. Ayan mga kabaps. Kung gusto niyo magpagawa ng bahay sa kanya, pwede po. Mura lang siyang maningil. Yan, napakasimple lang po ng kwarto ni engineer. Ayan mga kabaps, nandun pa ako sa salamin, no? Kaway-kaway muna pag may time. Daming medalya ni engineer ah. Kung ang ibang engineer mga kabaps is makalat yung mga kwarto nila dahil nga engineer, etong si Engineer Moises kakaiba, napakalinis po niyan. Organize yung mga gamit niya mga kabaps. Meron din pala itong terrace sa taas mga kabaps yung kanyang kwarto. Ayan mga kabaps, kitang kita mo dito yung view ng bundok Arayat. Napakaganda mga kabaps. Ayun oh.
Ganda ng view dito. Puntahan naman natin ngayon mga kababs ang kwarto ng kanilang kapatid na nasa South Korea. Lulub ka pa Kenny, mini sarili mo nung masanting kang po matsura karugo. Buti na lang nasa gitna ako sa dalawang yun. Ito pala ang itsura ng kwarto ng aming pinsan na nasa South Korea mga kababs. Ayan, wala pa siyang masyadong laman mga kababs kasi hindi pa naman siya nagpo-for good sa Pilipinas. Ang natutulog ngayon dito mga kababs yung dalawa niyang kapatid, yung bunso at yung panganay mga kababs. Maganda rin yung design ng wall niya mga kababs. Abstract design din siya tulad nun sa amin. Ang linis pantignan. Meron din pala itong sariling terrace sa taas mga kababs. Tara tingnan natin yung terrace niya sa taas. Paglabas mo nga dito mga kababs, bubungad na sa inyo yung napakalawak na terrace or yung parang pinaka-rooftop nila dito. Ayan mga kababs, pwede mag-party-party dito yung tropa, yung barkada. Napakaganda talaga ng view dito mga kababs. Yung bundok Arayat makikita mo na talaga dito. Meron pa dito isang bar area. Pwede ka pang mag-samgy dito, magluto, di ba? Kompleto na dito sa taas mga kababs, di ka na bababa. Ang kagandahan pa nito mga kababs, di na kailangan pang pumunta sa loob at pumasok sa kwarto mo yung mga bisita mo dahil meron na silang daanan dito. Ayan mga kababs, di ba ang ganda? Meron pa rin privacy yung kwarto mo. Di ba astig? Napakaganda ng bahay na to mga kababs. Tapos may pa-mini garden pa dito si tita. Yung mga halaman niya napakaganda talaga ng mga halaman ni tita. Balik tayo sa ground floor mga kababs, sa first floor. Ayan. Tignan niyo naman yung hagdanan mga kababs. Napakalinis, di ba? Nakakahiyang umapak. Puntahan naman natin yung kanilang dirty kitchen sa likod ng bahay nila mga kababs. Ito yung dirty kitchen nila mga kababs. At ito yung daanan namin sa gilid papunta sa bahay ng mama ko. Ayan mga kababs. Pero kung bago ka pa lang sa page na to, pakipollow po and share ang video to para lagi kayong updated sa aking mga mini vlog. Kung napansin nyo yung kitchen nila kanina is napakaliit. Ito naman yung dirty kitchen nila is napakalawak. Ayan, napaka-presko dito mga kababs. Dito sila nagtatambay pag medyo mainit na yung panahon. Kaya kung nagustuhan nyo ang video to mga kababs, pakishare and heart na lang po para po lagi tayong updated. Maraming salamat. God bless!